Hinamak na manugang. Kabanata 226. No wonder iniiwasan ni Alex Dixon na sabihin sa kanya. Ang mga taong gumawa ng WeChat business ay nag-post sa kanilang WeChat moments araw-araw, para silang mga daga na tumatawid sa kalsada, bagamat ginawa nila ito para sa kaligtasan, kinasusuklaman sila ng mga tao. Hindi napigilan ni Jane Lewis na sabihin, nakakapagod din yan. Hindi sila magtatrabaho ng husto, sabi ni Alex Dixon, higit pa rito, matagal na akong umalis sa pamilya, wala itong kinalaman sa kanila. Ang Dixon family ay may think tank na responsable para sa pagiging posible ng proyekto ng pananaliksik. Ang 12-dosenang mga tao sa club ay pawang mga elit ng negosyo sa loob at labas ng bansa, nagtapos sila sa mga sikat na unibersidad sa ibang bansa, kailangan lang makita ng pamilya ng Dixon kung aling proyekto ang interesado at magbayad. Gayunpaman, nang marinig ito ni Jane Lewis, naramdaman niyang sinubukan ni Alex Dixon na iligtas ang kanyang pagmamataas, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa sa kanyang puso. Tinanong ni Jane Lewis, bakit napakagalang ni Wang Lixio sa harap mo? Malabo na sabi ni Alex Dixon, marami akong natulungan sa kanya noong nakaraan, may mga business deals din ako sa kanya. Anyway, hindi ito kasinungalingan, si Wang Lixio ay kumikita ng malaking pera sa pamamagitan ng pag-asa sa kanya, at siya ay kasalukuyang nagtatrabaho para sa kanya. Nag-isip sandali si Jane Lewis at sa wakas ay gumaan ang pakiramdam. Kung talagang mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Alex Dixon, paano siya magiging ganito? Ilang sandali pa ay umuwi na silang dalawa, pagbukas pa lang nila ng pinto, narinig nila ang pagmumura ng biyena nilang si Helena. Sumimangot si Jane Lewis at mabilis na naglakad papasok, Nay, anong meron? Nang marinig ito ni Alex Dixon, alam niyang si Helena na naman ang nagpapagalit kay Albert Lewis. Tumingala siya at sigurado, nakaupo sa sofa si Albert Lewis na nakayuko, tinuro ni Helena ang ilong niya at pinagalitan siya. Nang makita silang dalawa na pumasok sa pinto, agad na sumigaw si Helena, tumakbo sa tubig ang tatay mo at tumakbo para magbukas ng antique shop, daan-daang libo na ang transfer fee sa front door. Nagulat si Alex Dixon at mabilis na nagtanong, Dad, you open a antique shop? Ito, sabi ni Albert Lewis. Nahihiyang tumingin si Albert Lewis kay Helena at sinabi sa mahinang boses, nagtayo ang matandang Zhang ng isang antigong tindahan at kumita ng malaki, wala akong magawa sa bahay, kaya ginawa ko rin, alam din ito ng nanay mo. Natigilan saglit si Jane Lewis at nakasimangot na tumingin kay Helena, Mom, you know about this, bakit hindi mo sinabi sa amin? Isang bakas ng hindi natural na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Helena at sinabi niyang may nakakatakot na ngiti, dahil natatakot ako na maapektuhan ang iyong trabaho at plano kong sabihin sa iyo pagkatapos na ito ay handa na. Bago siya matapos magsalita, bigla siyang pinutol ni Albert Lewis, anyway, naubos mo na lahat ng pera ni Alex, kaya sabihin mo lang. Ma, naubos mo ba lahat ng pera sa card ni Alex? Biglang bulas ni Jane Lewis. Si Helena ay tumingin kay Alex Dixon ng alanganin at tumawa ng tuyo, ginagamit ko ito para mag-invest sa antique shop ng tatay mo, kung kikita ako in the future, makakabalik pa ako, sinong mag-aakalang gagastos ang tatay mo ng daan-daang libo para lang magrente ng tindahan, sa tingin mo ba siya, bobo? Mukhang galit si Jane Lewis, Nay, ang 2 milyon na yan ay ang perang kinita ni Alex sa pagsusumikap, bakit ganoon na lang ang ginastos mo? I am not spending it randomly, I am using it to invest. Nagalit agad si Helena. Ang kumpanya ng Lewis family ay half-dead na, hindi ko lang makuha ang pension ko, kung hindi ako mag-ipon ng pera para gamitin bilang pension ko, kailangan ko bang humingi ng pagkain? Ma, kung wala kang pera, pwede mong sabihin sa akin, paano mo gagastusin ang pera ni Alex? Alex is my son-in-law, don't tell me hindi sa akin ang pera niya, galit na sabi ni Helena. Nag-freeload siya sa bahay namin itong nakaraang taon, hindi ko siya hinihingi ng gastusin sa pamumuhay. Nang makitang muli na namang mag-aaway ang mag-ina, agad na sinubukang mamagitin ni Alex Dixon, Nay, gastusin mo na lang itong 2 milyong yuan, mabuti na rin humanap ng gagawin si tatay. Anyway, 2 million was not worth mentioning to him, magagamit niya ito. Nakakunot noo pa rin si Jane Lewis at malungkot na sinabi, Ma,
Hindi madali para kay Alex na kumita ng 2 milyon, dapat pag-usapan niyo kami pag-open niyo ng shop, paano kung mawalan kayo ng pera? Saway ni Helena, "Stupid girl, I am your mother, why are you helping outsiders?" Mabilis na sinabi ni Albert Lewis, "Alex, ibabalik ko ang perang ito sa iyo kapag kinikita ko ito sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, nag-aral ako ng mga antik sa loob ng maraming taon, siguradong hindi ako mawawalan ng pera." Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Dad, gamitin mo na lang ang pera, pamilya tayo, hindi mo na kailangang ibalik." Nang makitang hindi galit si Alex Dixon, nakahinga rin ng maluwag si Jane Lewis. May bakas ng guilt ang lumabas sa puso niya. Tingnan mo, mas mabuti pa rin ang magkaroon ng manugang, may ngiti sa labi si Helena habang naglalakad sa harap ni Alex Dixon na may hawak na isang plato ng pakwan at masikasong inanyayahan siyang kumain ng prutas. Sandaling natigilan si Alex Dixon, ang araw ay talagang sumisikat mula sa kanluran, karaniwang pinapagalitan at sinasampal siya ni Helena, ngunit ngayon ay wala sa pamantayan ang kanyang kinikilos. Ginawa lang nitong hindi siya sanay. "Anak, kainin mo na ang pakwan, espesyal na hiniwa ni nanay para sa iyo," pambobolang sabi ni Helena. Napaatras si Alex Dixon, puno ng buhok ang likod niya. Awkwardly niyang sinabi, "Ma, you and Dad can take this 2 million to open the store, wala akong tutol, you don't have to do this." Hehe, kinuha ni Helena ang nakitang pakwan at isinilid sa kanyang mga kamay, nakangiting sabi niya, "May gustong sabihin sa iyo si Mama, kailangan mo akong tulungan." Halos mapag-goosebump si Alex Dixon sa peking ngiti ni Helena, mabilis niyang sinabi, "Ma, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang." Pagkatapos ay sasabihin ko ito ng diretso, hinaplos ni Helena ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, "Hindi ba nabangkarote ang kumpanya ni Lewis? Hinayaan ng patriarch ang kanyang anak na pumunta sa Jinling upang bayaran ang kanyang utang, ay humihiling sa kanyang pamilya na mag-invest dito, hanggat makakakuha siya ng puhunan. Alam mo ang napakaraming mayayaman, hayaan silang mag-invest sa Lewis Company." Ang Lewis Company ay binili, natigilan si Alex Dixon. Sumimangot si Jane Lewis, nagtataka siya kung bakit napakabait ng kanyang ina kay Alex Dixon ngayon, may ulterior motive pala siya, hindi niya naiwasang mapabulaanan. "Nay, alam ng lahat na ang Lewis Company ay magulo. Paano sila madaling mamuhunan? Huwag mong pahirapan si Alex, hindi siya Diyos." "Ano ang alam mo?" Sumimangot ang mukha ni Helena habang pinapagalitan, "Nawalan na kami ng pensyon ng tatay mo, ngayon ay may pagkakataon na tayo, ang daming boss na kilala noon ni Alex kapag nakakita siya ng feng shui, ano bang masama kung hayaan silang mag-invest ng ilang milyon?" "Nay, hindi sila bobo, kahit ang pamilya Lewis ay hindi namumuhunan dito, bakit sila mag-i-invest dito?" Nagulat din si Alex Dixon, akala niya ay nalugi na ang Lewis Company, pero hindi niya inaasahan na mabubuhay pa ito. Noong nakaraan, malabo niyang narinig na ang mga Lewis ay isang makapangyarihang pamilya, tila maliit ang kanilang mga kondisyong pinansyal. Nang marinig niya ang kanyang asawa ay nakikipagtalo kay Helena upang protektahan siya, sinubukan lamang ni Alex Dixon na ayusin muli ang mga bagay. "Huwag kang makipagtalo, maaari akong pumunta at sabihin sa kanila, ngunit hindi ako sigurado kung maaari ko silang hilain." Agad na sumimangot sa tuwa ni Helena, "Good son-in-law, just say one sentence, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi, magpahinga ka na, magluluto si nanay." Pilit na tinulak ni Helena si Alex Dixon para maupo sa sofa para magpahinga, masaya niyang hinayla si Jane Lewis at pumunta sa kusina para magluto. Pumasok si Alex Dixon sa kwarto at tinawagan si Wang Lexio. "Wang Lexio, muling nabuhay ang kumpanya ng Lewis." Binibigyang pansin ni Wang Lexio ang Lewis family, nang marinig niya ito ay agad siyang tumayo. Sumagot siya, "Oo, kahapon, ang pangunahing angkan ng Lewis family ay dumating sa Jinling at nag-invest ng 80 milyong yuan sa kumpanya. Young master, gusto mo bang patayin sila ng lubusan?" Saglit na nag-isip si Alex Dixon at sinabing, "Dahil sa Lewis family, naiinis ako sa biyenan ko. Plano kong kunin lahat ng shares ng Lewis Family Company at ilipat sa mother-in-law ko. Don't worry young master. This is a small matter. I will invest 100 million muna dito. Malapit ko nang matanggal ang ibang shareholders.
That time, ibibigay na ang buong kumpanya ng Lewis family sa biyenan mo. At saka, ipinapangako ko na hindi ko hahayaang makakuha ng kahit isang sentimo ang sinuman sa Lewis family. Binaba ni Wang Lexio ang telepono at mabilis na hiniling sa kanyang sekretarya na ilipat ang pera. Tanong ng kalihim, Boss Wang, magkano ang gusto mong i-invest? Mag-i-invest muna ako ng 100 million, walang hiyang sinabi ni Wang Lexio. Tandaan mong mag-ayos, huwag mong hayaang malaman ng kabilang partido na tayo ang nag-invest. Pagkatapos ng insidente sa pag-upa, nag-aalala siya na hindi siya makakahanap ng pagkakataon na pasayahin si Alex Dixon, ngayon, kaya pa niyang suyuin ang biyena ng young master. Binaba ni Alex Dixon ang telepono at kumuha ng puting bato sa drawer, pagkatapos ay inilabas niya ang moonstone na dinala pabalik mula kay Haicheng at inilagay sa mesa. Sa sandaling yun ang dalawang bato, agad silang naglabas ng dalawang mas malapit na enerhiya, isang yin at ang isa pang yang, nagsanib ang dalawang enerhiya at naging natural. Kabanata 227 Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon, ang dalawang batong ito ay talagang may malalim na pagkakaugnay. Hinawakan niya ang dalawa sa kanyang mga kamay at hinigop ang pinagsamang espiritong enerhiya sa kanyang katawan. Isang alon ng dalisay at purong enerhiya ang dumaan sa kanyang palad papunta sa kanyang katawan, parang nilubog ang buong katawan niya sa hot spring, ang kanyang katawan ay nakaramdam ng init at komportable, na para bang lahat ng nakakagambalang mga kaisipan ay nahugasan. Ang hindi pa nagagawang pakiramdam na ito ay nagpasara kay Alex Dixon ng hindi sinasadya at tumuon sa paggabay sa enerhiya. Pakiramdam niya ay napuno ng malakas na enerhiya ang kanyang katawan, ang enerhiyang ito ay nagmula sa langit at lupa at pumuno sa kanyang katawan. Habang ang mga alon ng enerhiya ay hinihigop, tila napagtanto ni Alex Dixon na nag-aangat ng enerhiya sa kanyang dantian ay lumaki at lumawak sa kanyang mga meridian, ilang saglit lang ay umikot na ito sa kanyang katawan. Pwede ba ito ay foundation establishment? Tuwang-tuwa si Alex Dixon. Ayon sa 9 Profound Heaven Scripture, kung ang mga katangian ng enerhiya ay maaaring umikot sa pamamagitan ng Great Cycle Revolution, ginamit ito na nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation at narorged ang kanyang root bone, matapos hugasan ang kanyang utak at humiwalay sa kanyang mortal na katawan, siya ay tumuntong sa elementarya sa yugto ng paglilinang. Ang Peace Fugue Stone na ito at ang Rising Sky Stone ay talagang mga kayamanan. Malaki ang naitulong nila sa kanyang paglilinaw. Habang si Alex Dixon ay nasa sabik, isang pag-akyat ng spiritual chi ang biglang bumangon sa kanyang katawan, agad na napailing ang espiritual na chi, na naging sanhi ng pag-ikot ng kanyang chi at dugo. Naging itim ang kanyang paningin, at bumagsak siya sa lupa, nahulog din ang bato sa kamay niya sa lupa. Napabuga ng hangin si Alex Dixon, at agad na inayos ang spiritual chi sa kanyang katawan na umuusad sa panloob na kaguluhan. Ito ay dahil ang yugto ng kanyang paglilinang ay masyadong mababaw, at ang kanyang katawan ay hindi nakatanggap ng gayong malakas na dagdag na enerhiya, may isip na lang niya ito sa hinaharap. Katatapos lang niyang ayusin ang paghinga at itatabi na sana ang bato. Biglang natigilan si Alex Dixon, panay ang tingin niya sa lupa. Hindi pwede, dalawang napakatigas na bato ang nabasag na parang mga itlog. Ano ang nangyayari? Nawasak ang mga bato. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Alex Dixon ang isang bagay na nagniningning sa mga sirang bato sa lupa. Agad siyang tumingkayad, itinabi ang mga labi, at pinulot ang kumikinang na bagay. Ano ito? Gulat na napatingin si Alex Dixon sa bagay sa kanyang palad. Ang bagay na ito ay mukhang dalawang buto, parang ginkgo, pero black and white ang panlabas na shell, ang ibabaw nito ay makinis at matigas, at may mahinang mga katangian na enerhiya na lumalabas sa shell nito. Laking gulat ni Alex Dixon, hinawakan niya ang buto sa kanyang kamay at muli itong tiningnan. Ang 9 Profound Heaven Scripture ay naglalaman ng lahat, itinala nito ang lahat mula sa langit at lupa hanggang sa kasalukuyan, ngunit wala ring talaan ng binhi. Anong uri ng binhi na ito? Nakatago talaga ito sa dalawang bato. Muli niyang dinampot ang mga bato sa lupa at tiningnan ang mga ito. Nakita niya na ang panlabas na layer ng bato ay naging ordinaryong mga fragment ng bato at wala ng enerhiya. Tila ang dalawang binhing ito ay mula pa noong unang panahon,
Pagkatapos ng mahabang panahon, talagang nakabalot sila sa isang layer ng mga fossil. Ang mga fossil ay sumipsip ng enerhiya ng mga buto. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang enerhiya ay pinakawalan. At ang tunay na kayamanan ng langit at lupa ay hindi dalawang bato sa lahat, ngunit ang dalawang buto na nakabalot sa loob ng mga bato. Hinawakan ni Alex Dixon ang mga buto at nagmuni-muni ng mahabang panahon. Alam niya na ang dalawang binhing ito ay kayamanan ng langit at lupa, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng mga halaman ang maaari nilang palaguin. Sandali siyang nag-alinlangan at nagpasya na itanim ang mga buto sa lupa upang makita kung maaari silang tumubo. Natagpuan ni Alex Dixon ang palayok ng bulaklak na ginamit ni Helena na itinanim, naghukay siya ng 2 butas at ibinaon ang 2 buto sa lupa. Hindi niya alam kung ang 2 binhing ito ay maaaring tumubo sa ordinaryong lupa. Ngunit kailangan niyang subukan, kung talagang may mapalago sila, tiyak na bihirang kayamanan ito ng langit at lupa. Kumuha siya ng palanggana at nagsali ng tubig dito. Itinulak ni Jane Lewis ang pinto at tinawag siyang kumain. Nang makita niya itong nagdidilig ng mga bulaklak ay agad siyang natigilan. Ikaw, gusto mong magtanim ng sibuyas? Binigyan ako ng kaibigan ko ng 2 mamahaling buto ng bulaklak. Itatanim ko at tingnan ko. Pagkatapos sabihin yun ni Alex Dixon, paalala niya, sabi ng kaibigan ko, napakamahal ng mga buto na ito, huwag itapon. Nakuha ko, hindi ito sineryoso ni Jane Lewis at tinawag siya sa ibaba para kumain. Nasa ospital, nakahiga si Lewis Yekian sa hospital bed na may makapal na benda sa ulo, namamaga ang kanyang mukha na halos hindi na makilala ang kanyang orihinal na anyo. Si Lewis Mingfeng, na nasa tabi niya, ay hindi mas mahusay, nabali ang kanang paa niya na natatakpan ng plaster. Noong gabing yun, ang saya-saya nilang dalawa sa KTV. Sa hindi pagkakataon, binugbog sila ng payat na lalaki at ni Cao Faang. Nagngangalit si Lewis Yekian, galit na galit siya. Kara-rating lang niya sa Jinling ay binugbog siya ng may takip sa ulo, paano niya nalulunok ang galit na ito? Gayunpaman, pagkatapos ng pakikipaglaban ni Cao Faang at ng payat na lalaki, nakatakas siya sa kabisera ng probinsya at doon nagtago, hindi niya siya mahanap kahit na gusto niyang ayusin ang mga account sa hinaharap. Inilabas ni Lewis Yekian ang kanyang galit kay Lewis Mingfeng at umungal, sinabi ko sa iyo na ang taong hinahanap mo ay hindi mapagkakatiwalaan, nakahanap ka ng 2 hindi marunong gumawa ng mga bagay, at talagang pinagtaksilan ka nila at binugbog pa ang may-ari, sa tingin ko isa ka ring walang kwentang aso, kaya nakasakay ka sa ulo ni Albert Lewis. Si Lewis Mingfeng ay hindi nang ahas na magsalita pabalik at ngumiti lamang siya ng paumanhin, pinsan? Ako ang may kasalanan sa pagkakataong ito, pakiusap huminahon ka, kapag nahanap ko na si Cao Faang, pupurutin ko ang ulo niya. Hininaan niya ang boses at humingi ng tawad ng matagal, noon lang medyo kumalma si Lewis Yekian, sabi niya na may pagtatampo na mukha, hindi ako makakaasa sa isang basurang tulad mo, papuntahin mo ang master na hanapin ko. Pakikinggan ko lahat ng sasabihin mo, pinsan, yumuko si Lewis Mingfeng at sinabing, Tara sa Hai Cheng, gusto mo bang humanap ng taong maglalantad sa totoong mukha ni Alex Dixon? Nagpadala na ako ng isang tao para ipaalam sa ilang pinuno ng guild, si Alex Dixon ay hindi makakakilos ng matagal. Sa sandaling matapos magsalita si Lewis Yekian, itinulak ang pinto ng ward. Tuwang-tuwang pumasok ang katulong at nakalimutan pang kumatok sa pinto. President Lewis, may nag-invest lang ng 100 million sa kumpanya natin. 100 milyon, natigilan si Lewis Mingfeng, isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mukha ni Lewis Yekian, ngunit mabilis siyang nanambalik at pinigilan ang kanyang pananabik habang nagtanong, saang kumpanya ka namuhunan? Yunfeng Company, lumiwanag ang mga mata ni Chen Feng, Yunfeng Company, lumingon si Lewis Yekian kay Albert Lewis at nagtanong, narinig mo na ba ito? Napailing-iling si Albert Lewis, sabi ulit ng assistant, ang parent company daw sa likod nito ay ang Clearwater Garden. Nagulat ang mukha ni Lewis Mingfeng, at sinabi niya, ang Clearwater Garden na nagpapakita ng kumpanya ng real estate sa bansa. Oh, mabilis na sabi ng assistant, ang galing, hindi napigilan ni Lewis Yekian ang kanyang pananabik, at namula ang kanyang mukha,
Upang matanggap ang puhunan mula sa Clearwater Garden, isa lamang itong pagpapala mula sa langit, hindi niya akalain na ang Lewis Company ay talagang mamumuhunan ng Clearwater Garden, parang walang limitasyon ang magiging development ng Lewis Company. Iyon ay ang Clearwater Gardens, ang mga ari-arian ng kumpanya ay nasa 10-10 bilyon, at mayroon silang mga ari-arian sa mahigit 30 lungsod sa bansa. Bukod dito, hindi sila kailanman nakipagtulungan sa construction company, at sila ang nagtatag ng mga kumpanya sa industriya ng domestic property. Pero bakit biglang mamumuhunan ang ganitong kalaking kumpanya sa isang maliit na Lewis Company? Pinigilan ni Lewis Yekian ang kanyang pananabik, at itinaas ang kanyang ulo upang turuan ang kanyang assistant, kaagad makipag-ugnayan kay Director Yang ng Clearwater Gardens, personal kong pinasalamatan siya, at pagkatapos ay makipag-usap sa kanya tungkol sa pag-unlad bukas. Katulong, sinabi ng kabilang partido na ang halaga ng pera na ito ay hindi malaki, at sinabi sa iyo na huwag makipag-ugnayan sa kanila. Namuhunan sila sa Lewis, at narinig nila mula sa pamilya ni Helena na may potensyal ang Lewis Company, kaya namuhunan sila sa kumpanya, makikipag-ugnayan sila sa iyo sa hinaharap. Helena, hindi ko akalain na bibigyan ko siya ng dividendo sa sandaling sinabi kong gusto kong mag-invest sa kumpanya. Nakuha niya talaga ang mga dividendo, nagulat si Lewis Mingfeng at nakakunot ang noo niyang sinabi, "Oh tama, ako, nabalitaan kong may kapatid si Helena na nagnenegosyo sa Jing City, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalawak na network ng mga koneksyon ang pamilya Xu, para talagang makontak ang Clearwater Garden, sa hinaharap, kailangan pa nating maghanap ng lugar kunin siya, tiyak na talikuran natin siya, hindi natin siya papayagang umalis sa pamilya ng Lewis." Kabanata 228. Oo naman, kung gusto ni Albert Lewis na iwan ang pamilya, hindi magiging ganoon kadali, dapat siyang mag-ambag sa pamilya. Nasasabik pa rin si Lewis Yekian, at sinabing, mukhang ang mangyayari na estratehikong plano ng Clearwater Garden ay ang ating Jinling City. Pagdating ng panahon, ang Lewis Company ay magkakaroon ng tulong ng Clearwater Garden, at naniniwala ako na ito ay sa lalong madaling panahon maging isang first-rate na kumpanya. Hindi pa nakakabawi si Lewis Mingfeng mula sa kanyang pagkakabigla, at ang kanyang puso ay napuno ng inggit. Sa orihinal, ang Lewis Company ay kanya. At kung hindi dahil sa pagkabangkarote, hindi ito binili ni Lewis Yekian. Kung ganoon nga, hindi ba magiging kanya ang 100 million yuan investment? Bagamat hindi masaya si Lewis Mingfeng, wala siyang lakas ng loob na labanan si Lewis Yekian, isang ngiti lang ang nailabas niya. Congratulations, President Lewis, mag-strike tayo habang mainit ang plants. Mabilis na anyayahan ng iyong master at tapusin si Alex Dixon ng isang beses, para maiwasan niya ang pag-unlad ng kumpanya. Nasiyahan si Lewis Yekian sa kanyang tagumpay, tuma-NGO siya at sinabing, ipinaalam na namin sa kanya, darating siya bukas, hanggat walang Alex Dixon sa mundo, at napipilitan si Albert Lewis, masunurin siyang babalik sa pamilya at gagamitin, sa amin tulad ng nakaraan. Nakahinga ng maluwag si Lewis Mingfeng, at isang bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Noong huling pagkakataon, nang pumunta ang kanyang anak kay Hai Cheng upang gamutin ang kanyang karamdaman, dumating siya ng malaking kawalan, at muntik na siyang mahulog sa mga kamay ni Alex Dixon. Sa pagkakataong ito, dapat niyang patayin si Alex Dixon at ipaghiganti ang kanyang anak. Tungkol naman sa buhay at kamatayan ni Albert Lewis, wala itong kinalaman sa kanya, kailangan lang niyang kunin ang ari-arian ng pamilya ni Albert Lewis. Kinabukasan ng hapon, umuulan at napakalamig ng panahon. Gayunpaman, lahat ng miyembro ng Lewis family ay nagtipon sa pintuan, habang naghihintay sa ilalim ng ulan, walang hawak na payong, at lahat sila ay basang-basa sa ulan. Hindi makagalaw sina Lewis Yekian at Lewis Mingfeng, kaya kanya-kanya silang inalalayan ng 2 bodyguard sa pasukan. Maging si Old Lady Lewis, na may hawak na tungkod, ay nakatayo sa gilid na nanginginig ang katawan. 12 ng mga tao ng Liu family ang mukhang kinakabahan, naghihintay sa labas ng pinto. Sa oras na ito, dahan-daang dumaan ang isang linya ng mga karwahe mula sa kalye. Nandito na si Master, nabuhayan ang loob ni Lewis Mingfeng at ang kanyang ekspresyon ay naging mas magalang. Dahan-daang nagmaneho ang motorcade papunta sa harapan ng bahay ni Liu at huminto,
wala sa posisyon si Lewis Yekian na sumulong, kaya tinawag niya si Mark Lewis at ang kanyang kapatid na babae para salubungin sila. Mabilis na naglakad si Mark Lewis at binuksan ang pinto ng isang Rolls-Royce sa harapan, yumuko siya at magalang na sinabi, "Master Ching Yun, mangyaring lumabas sa kotse." Lumabas sa kotse ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang itim na damit. Ang kanyang katawan ay napakapayat na halos balat at buto, mapatla ang kanyang mukha at nakausli ang kanyang pisngi. Walang ekspresyon siya, kung hindi lang dahil sa agila niyang mga mata, mukha siyang peke sa unang tingin. Tumingala ang nasa katanghaliang gulang at sumulyap kay Mark Lewis. Bahagya siyang tuma-NGO kay Mark Lewis bilang pakiramdam. Si Mark Lewis ay maingat na nagbukas ng isang itim na payong at nais itong hawakan para sa kanya. Hindi na kailangan, walang pakialam na iwinagayway ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay. Ngumiti ng paumanhin si Mark Lewis. "Umuulan, natatakot akong mabasa ang damit ni Master. Sabihin mo lang sa ulan na huwag umulan, hindi pa ba sapat yun?" Natigilan si Mark Lewis. He smiled coyly and said, "Master, nagbibiro ka, paano ko makokontrol ang panahon?" Bago pa siya makatapos, nakita niyang casual na naglabas ng dilaw na anteng-anteng ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at itinapon ito sa hangin. Ang dilaw na anteng-anteng ay agad na lumiwanag sa hangin at mabilis na nasunog sa itim na abo na nahulog. At sa isang iglap, biglang bumuhos ang makulimlim na panahon. Himala talagang tumigil ang ulan, natigilan si Mark Lewis. Ibinuka niya ang kanyang bibig sa gulat at subconsciously tumingin sa langit. Nakita niyang unti-unti ring naglaho ang madilim na ulap sa kalangitan, na nagpapakita ng sinaunang sikat ng araw. Hindi alam ni Mark Lewis, kundi pati na rin ang lahat ng miyembro ng pamilyang Liu ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha, hindi sila makapagsalita. Kaya niyang kontrolin ang hangin at ulan, paano ito magagawa ng isang mortal? Nagulo ang isip ni Mark Lewis nang makita ito, nakada pa siya sa lupa at halos lumuhod. Nagulat si Old Lady Lewis hanggang sa halos hindi na siya makatayo ng matatag, at tuwang-tuwa siyang bumulong, "Guro, isa kang Diyos." Ang grupo ng mga tao ng Liu family ay nagulat din at nabigla. Mahinahong sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Patawagin ang hangin at ipatawag ang ulan. Ito ay isang maliit na pandaraya lamang, huwag kang kabahan." Pagkasabi niyon ay humakbang siya pasulong, bumalik sa katinoan si Lewis Yekian at mabilis na nagtungo para batiin siya. Magalang siyang ngumiti ng paumanhin, "Master Qin Yan, patawarin mo sana ako sa abala ko sa paa. Hindi kita personal na malugod." "Ano bang problema ng mga paa mo?" Kumunat ang noo ng medyo may edad na lalaki, bumaba ang kanyang tingin sa saklay na sinasandalan ni Lewis Yekian. Isang bakas ng puot ang sumilay sa mukha ni Lewis Yekian, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Nagpunta ang pinsan ko para maghanap ng makakaharap kay Alex Dixon, hindi ko alam kung anong pakulo ang ginamit niya. Tumalikod ang mga taong ito at sinira ang kumpanya ko. Sinaktan pa nila ako. Master Qin Yan, parusahan mo si Alex Dixon." Nagdusa ang Lewis family ko dahil sa kanya, napilayan din ang kamay ng apo ko. Lumakad pasulong si Old Lady Lewis na may saklay sa kamay, sa isang taus-pusong pananalita, sinabi niya, "Basta si Master ay kumikilos, ang aking Lewis family ay handang magbayad ng anumang halaga." "Tao ako, hindi kailangang mabalisa," sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Binigyan na ako ni Boss Leo ng 50 milyong yuan bilang kabayaran, may utang din kaming buhay ni Alex Dixon na dapat bayaran, ang dahilan pumunta ako dito sa pagkakataong ito ay para kunin ang buhay ni Alex Dixon. 50 milyong yuan bilang kabayaran, kahit na sa mga Lewis, hindi ito maliit na halaga." Ang mga miyembro ng Lewis family ay natulala, hindi nila akalain na magpupursige si Lewis Yekian para lang makaharap si Alex Dixon. Malungkot ang mga mata ni Lewis Yekian, maalis si Alex Dix. Ano ang silbi ng pagbabayad ng ganoong kataas na presyo? Inalis ng brat na ito ang kanyang posisyon bilang Union Chief ng Merchant Union, dahilan para masira ang kanyang reputasyon sa mundo ng negosyo, at nawalan din siya ng malaking grupo ng mga kapangyarihan, siya ay isang malaking hadlang para sa kanya sa hinaharap. Hanggat naalis niya si Alex Dixon, mababawi niya ang kontrol sa Nanguang Merchant Union,
at kikita siya ng 5 milyon sa isang taon. Great, Master, kailangan mong patayin ang brat na yun, excited na sabi ni Mark Lewis. Ang kanyang kanang kamay ay baldado, at kinasusuklaman niya si Alex Dixon. Ang kanyang pamilya ay sapat na makapangyarihan upang kumuha ng isang makapangyarihang amo. This time, patay na ang may apelyidong Dixon, 50 million, pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, nagmamadali siyang pumunta sa harap at sinabing, Guro, ang taong yun na may apelyidong Dixon ay marunong ding magbasa ng Feng Shui, nakipagkaibigan pa siya sa isang grupo ng mga mayayaman. Bago siya matapos magsalita, sumabad si Li Weiziqian ng malungkot. Kalokohan, si Alex Dixon ay isang clown lang, paano siya may kukumpara kay Master Qin Yan? Natigilan si Li Weizmingfeng at mabilis na humingi ng tawad, nagkamali ako sa pagsasalita. Guro, patawarin mo sana ako, ang mga katulad niya ay hindi man lang kwalipikadong magdala ng sapatos para sa iyo. Dahil sa pagkilos na yun ngayon lang siya sumuko at sumamba. Siya ay lubos na naniniwala na hanggat si Master Qin Yan ay kumilos, paanong hindi mamamatay si Alex Dixon? Magalang na sinabi ni Li Weiziqian, dakilang guro, mangyaring umupo sa iyong upuan, mayroon ng manipis na piging na inihanda sa loob para salubungin ang dakilang guro. Tuma Ngo ang medyo may edad na at naglakad na papasok, habang naglalakad, naglabas siya ng 2 anteng-anteng at inihagis kay Li Weiziqian. Isuot mo ang mga anteng-anteng na ito sa iyong mga katawan. Sa loob ng 3 araw, lahat ng iyong mga sugat at karamdaman ay gagaling. Salamat, Guro, natuwa si Li Weiziqian, kinuha niya ang talisman gamit ang 2 kamay. Sa sandaling kinuha niya ang anteng-anteng, ang sakit sa kanyang buong katawan ay talagang nababawasan ng kaunti, at siya ay naging mas nasasabik. Bagaman hindi maliit na halaga ang 50 milyon, sulit ang perang ito. Kung ikukumpara sa pares ng clown na natagpuan ni Li Weizmingfeng, isa itong tunay na eksperto. Si Li Weiziqian ay naiinip na pinandilitan ng mata si Li Weizmingfeng at casual na naghagis ng anteng-anteng sa kanya. Salamat, pinsan, magalang na tinanggap ito ni Li Weizmingfeng at hinangaan ito na parang baliw. Nasa puso niya ang iniisip, pagkatapos maalis ni Grandmaster Qin Yun si Alex Dixon, magmakaawa siya sa kanya na gamutin ang mga sugat ng kanyang anak. Sa banal na lakas ni Grandmaster Qin Yun, tiyak na magagamot niya ito. Kabanata 229 kinaumagahan, naglakad si Alex Dixon sa sala at nakita si Helena na may dalang mangkok ng lugaw papunta sa hapagkainan na may ngiti sa labi. Agad namang binati ni Helena si Alex Dixon paglabas niya. Anak, halika na at kumain ka na, nagluto si nanay. Pagkaupo pa lang ni Alex Dixon, personal na inihain ni Helena ang isa pang mangkok ng lugaw at inilagay ito sa kanyang harapan. Tumingala siya at nakita niya si Jane Lewis na humihikab habang papalabas ng kwarto, agad niyang sinaway, nagising na si Alex. Bilisan mo na dalhin mo ang coat niya para pagsilbihan siya. Kailangan pa niyang pumunta sa kumpanya mamaya. Pagharap sa kanyang affable na biyenan, namamanhid ang anit ni Alex Dixon, hindi talaga siya nakatiis at tumayo para sabihin, Ma, ano ulit ang hiling mo, sabihin mo lang. Alex, hindi ko akalain na tutulong ka talaga sa kumpanyang maghugot ng puhunan, naayos na ang pensyon ni nanay, tuwang-tuwa si Helena na puno ng kulubat ang mukha. Hindi niya akalain na ang walang kwentang taong ito ay talagang magagamit ito ng isang beses at talagang bumunot ng 100 milyon. 100 milyon, tuwang-tuwa si Helena na hindi siya nakatulog buong gabi. Excited siya pero at the same time, kumirat ang puso niya. Gaano kabuti kung ibigay niya sa kanya itong 100 milyong yuan? Ngumiti siya ng peke at sinabing, kilala mo naman si tito ni Jane, di ba, nagnenegosyo din siya sa Jing City, madali mong makukuha ang isang tao na mag-invest ng 100 milyon, pagkatapos ay pag-usapan natin ito muli, hanapin ang boss para mag-invest ng 100 o 200 milyon para sa tiyuhin. Hindi nakaimik si Alex Dixon, nakatikim na pala ng tamis ang kanyang biyenan. Siya ay dumating upang hilingin sa kanya na mamuhunan muli. Ang ilang 100 milyon ay hindi mahalaga, sa kanya, ambon lang yon. Gayunpaman, hindi tumigil ang kanyang biyenan, kailan siya magiging laki, kung ito ay masyadong mahaba, natakot siya na ang kanyang pagkatao ay malantad. Sabi ni Helena na may peking ngiti, anak, ano sa tingin mo, tama,
ang tatay mo ang nagpapatakbo ng antique shop, kumuha ka rin ng mag-i-invest ng ilang daang milyon at hayaan ang tatay mo ang magiging amo. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, lumapit si Jane Lewis at inihagis ang mangkok sa mesa sa masamang mood. Nay, sa tingin mo ba napakadaling makakuha ng isang tao na mamuhunan? Napakahirap para kay Alex na makahanap ng taong mamumuhunan sa Lewis family. Sa palagay mo ba ito ay kumukuha ng pera at nakakakuha ng isang tao na mamuhunan ng 100 milyon? Kinakausap ko ang manugang ko, huwag kang makialam, naninigas ang mukha ni Helena at agad na sinaway, invest in the Lewis family, why not invest in your father? Si tatay ba ang materyal para makapagtayo ng kumpanya? Galit na hinayla ni Jane Lewis si Alex Dixon, huwag kang makinig kay nanay, makikisali lang siya. Halika, labas tayo at kumain. Tumayo si Alex Dixon at nagkunwaring hinayla ni Jane Lewis. Galit na pagbulyaw ni Helena mula sa likuran, pag-invest ng 100 million sa Lewis family, why not invest in your uncle and your father? Kung magiging big boss ang tatay mo, hindi ba yun lang ang pera sa pamilya natin? 100 milyon, 100 milyon, sapat na yun para makabili ako ng maraming alahas. Hinayla ni Jane Lewis si Alex Dixon palabas ng pinto at galit na sinabi, "Don't mind mom, wala siyang alam, puro kalokohan lang ang alam niya." Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Nagbukas si dad ng antique shop, kung kailangan mo ng puhunan, hahanap ako ng ibang tao." Huwag, sinaman siya ng tingin ni Jane Lewis at sinabing, "Ang mga pamantayan ng tatay ko, hindi mo naman alam, magpapasalamat ako kung hindi niya ako binayaran. If you want to compensate, then so be it, as long as dad is happy," nakangiting sabi ni Alex Dixon. Ang pag-i-invest ng 10 milyon para mapasaya ang biyenan, mawala man ang lahat ng pera, hindi mahalaga. Narinig ito ni Jane Lewis at nag-init ang kanyang puso, bagamat walang gaanong kakayahan ang kanyang asawa, mabait pa rin ito sa kanyang mga magulang. She pouted and said, "Don't listen to my mom. Bumili ka muna ng gulay at uuwi ka na lang mamaya. Kung hindi, dad ating sinanay at guguluhin ka na naman. I'll talk reason with my mom pagbalik ko mamayang gabi." Ngumiti ng matamis si Jane Lewis. Lumitaw ang 2 dimples sa kanyang pisngi. Ngumiti si Alex Dixon at Tuma NGO, sobrang protective sa kanya ng asawa niya. Kahit mag-invest siya ng 100 million para sa Lewis family, sulit pa rin. Ang pera ay wala. Hanggat masaya ang kanyang asawa, kaya niyang gumastos hanggat gusto niya. Higit pa rito, ang pera na yun ay babalik sa kanyang mga kamay. Matapos ipadala si Jane Lewis sa kumpanya, pumunta si Alex Dixon sa palengke para mamasyal. Sa mga panahong yun, 2 beses siyang tinawag ng kanyang biyenan, ngunit hindi siya sumasagot. Nag-ikot-ikot siya sa palengke at hapon na lang umuuwi na may dalang gulay. Anyway, sa oras na ito, lumabas si Helena para maglaro ng mahjong kasama ang kanyang mga kaibigang mahjong gaya ng dati at wala sa bahay. Upang makadaan sa shortcut, dumaan si Alex Dixon sa isang eskinita. Malabo, naramdaman niyang may pares ng mata na nakatingin sa kanya. Ngunit nang tumingala siya, nakita na lamang niya ang mga taong paparating at papasok sa eskinita, at ang kabilang partido ay nagtatago sa karamihan. Si Alex Dixon ay hindi nagpakita ng anumang ekspresyon, at nagkunwaring walang alam habang naglalakad siya pasulong. Naglalakad pa lang siya papunta sa entrance ng eskinita nang biglang naging maaliwalas ang lagay ng panahon, na 10,000 milya ngayon ay maaliwalas. Umihip ang mga malalakas na hangin sa lahat ng direksyon, lumilipad ang buhangin at lumilipad ang mga bato. Uulan, malakas na naghiyawan ang mga naglalakad sa kalsada habang tinamaan sila ng buhangin at mga bato hanggang sa napahawak sila sa kanilang mga ulo at nagtakbuhan. Hindi nagtagal, wala na silang makita. Ang eskinita na kanina pa mataong ay biglang nawala ng laman. Si Alex Dixon naman ay nakatayo sa eskinita at hindi gumagalaw, malamig niyang inangat ang ulo at tumingin sa harapan niya. Hindi kalayuan sa kanya ay nakatayo si Blackman. Ang lalaking ito ay kasing payat ng kawayan, kasing puti ng papel ang mukha nito at malamig na nakatitig sa kanya. Bigla naman siyang nagtaas ng kamay, agad na umungol ang mga malalakas na hangin, na naging sanhi ng pag-ugoy ng Dow Tree at nagdulot ng kalituhan.
Isang 10,000 taong gulang na berdeng puno sa tabi ng kalsada na kasing kapal ng mga braso ng isang matanda ay hindi makayanang umindayog, sa pamamagitan ng isang katsa, nahati ito sa 2 piraso na may isang katsa, tunog. Bumangon ka, malakas na sigaw ng Blackman at itinulak ang kanyang mga palad pasulong. Ang 10,000 taong gulang na berdeng puno ay agad na tinangay ng isang malakas na bugso ng hangin, at ito ay sumulpot kay Alex Dixon na may sumipol. Tahimik lang na nakatayo doon si Alex Dixon, hindi gumagalaw. Umihip ang mga malalawak na hangin sa kanyang paligid, ngunit tila nabubuo ang vacuum sa kanyang katawan, kahit ang sulok ng kanyang damit ay hindi gumagalaw. Nang makita na ang puno ng binata ay malapit ng mataman si Alex Dixon, ang mukha ng zombie ng Blackman ay sa wakas ay nagpakita ng bakas ng pang-aalipusta. Biglang napawi ang ngiti niya, dahil ang puno ay nakahover talaga sa harap ni Alex Dixon, na parang nakatanggap ng hindi nakikitang nangyayari, talagang nanatili itong hindi gumagalaw sa hangin. Sumimangot si Blackman at muling itinulak ang kanyang mga palad pasulong. Ang 10,000 taong gulang na berdeng puno ay nagpakawala ng kaluskos dahil ito ay nasa ilalim ng mga presyo. A petty trick, how dare you try to play tricks in front of me? Malamig na sabi ni Alex Dixon at pinitik ang daliri. Boom, ang 10,000 taong gulang na berdeng puno ay sumabog sa mga piraso at bumangga sa Blackman. Hehe, may talino ka, ngumisi si Blackman at hindi gumalaw, kinaway-kaway niya ang kamay niya. Ang ilang kahoy na istaka ay tumama sa isang di nakikitang pader at gumawa ng kaluskos, nahulog sila sa lupa at naging piraso ng kahoy. Hinawakan ni Alex Dixon ang basket ng gulay at dahan-daang itinaas ang ulo. Sino ka? Isang matinding liwanag ang sumilay sa mga mata ni Blackman, madilim niyang sinabi, Alex Dixon, naaalala mo ba si Eugene Hai? Yung panloloko na may apelyidong Yu. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at casual na sinabi, napatay siya sa kidlat ko. Bakit, kilala mo ba siya? Naalala niya na noong Feng Shui gathering na inorganisa ng Treasure Pavilion Master, inilabas ni Eugene Hai ang makamandag na uod para saktan ang mga tao. Sa sobrang galit, ginamit niya ang Heaven Thunder at ginawa itong uling, bago siya namatay. Binyantaan siya ni Eugene Hai na may maghihiganti sa kanya. Hindi ito isinasa puso ni Alex Dixon, matapos ang mahabang panahon, halos nakalimutan na niya ito. Hindi niya inaasahan na may darating talagang naghahanap sa kanya. Kabanata 230. He's my junior brother, but he died in your hands. It was his own incompetence na hindi niya masisisi ang iba. Tinitigan ni Blackman si Alex Dixon at ninisyan, ngunit siya ay namatay na masyadong miserable, na nasira ang reputasyon ng aking sekta. Dapat mong gamitin ang iyong dugo upang palakasin ang prestihiyo ng aking sekta. Ang kanyang tono ay nagyayelong malamig, at nagdulot ito ng panginginig sa gulugad ng mga tao, hindi nila maiwasang kiligin. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, basta may kakayahan ka, pero kailangan ko ring ipaalala sa iyo na wala akong pakialam sa mga asong ligaw sa tabing daan, ngunit ang mga baliw na aso na dumating sa aking pintuan ay mamamatay lamang sa harap, sa akin. Hehe, ang yabang talaga ng batang ito, malamig na ngumisi si Blackman. Gayunpaman, kahit anong yabang mo, 3 araw ka lang mabubuhay, hindi ako makikipagtalo sa mga patay. Ipinapangako ko sa iyo na mamamatay ka ng mas kawawa kaysa sa aking nakababatang kapatid. Aaliwin ko ang kanyang kaluluwa sa langit. Pagkatapos sabihin yon, ikinaway ni Blackman ang kanyang kamay. Isang bugso ng marahas na hangin ang nagdala ng buhangin at mga bato habang ito ay humahampas. Hindi kumikibo si Alex Dixon, agad na kumawala ang mabangis na hangin sa kanyang harapan. Sa isang iglap nawala rin ang figura ni Blackman sa entrance ng eskinita. Nagkalat ang maitim na ulap sa kalangitan, at bumalik ang maaliwalas na panahon. Parang walang nangyari. Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tiningnan ang malaking bag ng mga gulay sa kanyang kamay. Kung hindi lang siya nagmamadaling umuwi at magluto, kaso bumalik si Helena para magalit siya, hindi makakatakas sa kamay niya ang itim na lalaking ito. Tungkol naman sa pananakot ng kabilang partido, itinuring lamang ito ni Alex Dixon bilang isang umutot. Nakapasok na siya sa unang yugto ng Foundation Establishment, habang ang kabilang partido ay may mortal na katawan lamang.
Isang mortal lang, walang iba kundi isang payaso. Pagka-uwi, gumuhit si Alex Dixon ng ilang papel na anteng-anteng at idinikit sa mga dingding sa apat na direksyon. Sa silangan, timog, at kanluran ng bahay, inutusan niya si Jane Lewis na huwag silang punitin. Kailangan bang idikit ito sa bahay? Kakaiba ang ekspresyon ni Jane Lewis at labis siyang naguguluhan. Hindi maganda ang mga araw na ito, madaling maakit ang malas, sabi ni Alex Dixon, makinig ka lang sa akin, idikit mo lang ito ng ilang araw at sabihin kay nanay na huwag pag-usapan yon. Kalokohan ang sinasabi mo, sabi nga ni Jane Lewis, pero hindi pa rin niya maiwasang sumang-ayon, pagkatapos ay sasabihin ko kay nanay na siya ay napakapamahiin at hindi ito mapupunit. Naisip ito ni Alex Dixon at nag-aalala pa rin, isinubo niya ang isa pang peace talisman sa ilalim ng sofa. Ang apat na papel na anteng-anteng ay ang universe returning to one geomantic omen meeting na kanyang itinakda. Ang ganitong uri ng geomantic omen meeting ay tila simple, ngunit isa itong top-level na exorcism trap. Kahit anong klaseng kasamaan si Chong, maaari itong harangan, magiging backfire din ito sa kabilang partido. Kung ito ay magaan, ito ay magdudulot ng panloob na pinsala at pagsusuka ng dugo. Kung seryoso ito, mawawalan ito ng buhay sa lugar. Sa buong kaharian ng hangin at tubig ng Nanguang, posible na ang buong mundo ay mapabilang sa geomantic omen meeting, siya lang naman. Saktan man ako ng kalaban o hindi, hindi ko sila sasaktan. Gayunpaman, kung nais ng isang tao na gumawa ng isang bagay ng palihim, huwag mong sisihin sa pagiging walang awa. Ang tirahan ni Lewis, umupo si Ching Yunsho sa headset na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Liwei's Yiqian, Liwei's Mingfeng, at ilang iba pang miyembro ng pamilyang Lewis ay nakaupo sa paligid ng mesa na may magalang na ekspresyon sa kanilang mukha. Kumuha si Ching Yunshos ng isang baso ng alak mula kay Liwei's Yiqian at mahinaong sinabi, nakipagpalitan ako ng suntok kay Alex Dixon, ang batang ito ay may kaunting kasanayan. Ngunit ito ay ganoon lang, siya ay mamamatay sa loob ng 3 araw. Nakakamangha si Great Master Qin Yan, magalang na sinabi ni Liwei's Yiqian, naglakas loob siyang ipakita ang kanyang kakayahan sa harap mo, nililigawan niya si kamatayan. Mukhang nasa sabik si Liwei's Mingfeng at mabilis na kinuha ang bote ng Mautai, Master Qingyun, isa kang tunay na master, sino siya sa tingin ni Alex Dixon, mapapatay mo siya sa isang daliri. Sinubukan ng pamilyang Liwei's na nasa hapag na purihin si Ching Yunshos. Don't worry. Hindi lang si Alex Dixon ang papatayin ko, pati ang buong pamilya niya. Ininom ni Ching Yunshos ang alak sa kanyang baso sa isang lagok, na para bang may pinag-isipang plano. Kumunat ang noo ni Liwei's Yiqian, wala siyang pagkamatay sa pagkamatay ni Alex Dixon. Ngunit si Albert Lewis ay miyembro din ng pamilya Lewis, dapat din ba niya itong patayin? Ngunit pagkatapos mag-isip sandali, nilunok niya ang mga salita sa kanyang bibig. Sa anumang kaso, idineklara ni Albert Lewis na iiwan niya ang pamilya, at ang Green Cloud Construction Company ng kanyang anak na babae ay may maraming mga kliyente na may mataas na kalidad. Kung mawawasak ang Lewis family, magagawa niyang sakupin ang Qinyan Company at mag-invest ng isa pang 10-10 milyon, sa oras na yun, maaari niyang tamasahin ang mga bunga ng kanyang paggawa ng walang labis na pagsisikap. Walang sinabi si Liwei's Mingfeng. Inaasahan pa niya na mas maagang mamatay ang pamilya ni Albert Lewis. Matagal na niyang kinalimutan ang nakababatang kapatid niyang ito. Higit pa rito, ang Lewis family ay nasa isang mahigpit na sitwasyon sa pananalapi ngayon. Kapag namatay si Albert Lewis, natural na sa kanya ang ari-arian ng kanyang pamilya, ang nakitang kapatid. Hindi na napigilan ni Mark Lewis ang sarili. He excitedly blurted out, "Dad, pagdating ng panahon, sa akin na lahat ang malaking villa ni Alex Dixon at 2 sasakyan." Medyo nalungkot si Liwei's Yiqian, inanyayahan niya si Ching Yunshos na sirain ang Lewis family, ngunit ang usapan ay hindi pa natatapos. Nang makita ang bakas ng galit sa mukha ni Liwei's Yiqian, mabilis na nagkunwaring galit si Liwei's Mingfeng at sumigaw, "Ano ba ang iyong pagmamadali? Pagdating ng panahon, natural na bibigyan ka ng iyong Tio Chen ng bahagi. Si Tio Chen ay mayaman at makapangyarihan, paano siya mahilig sa isang katulad mo?" Sabay-sabay na kumanta ang dalawa,
Paanong hindi malalaman ni Lewis Yikian na pinupuri siya ng mga ito at hindi na siya makababa ng stage? Tuyo siyang umubo at sinabing, ang mansyon at ang sasakyan ay kay Mark, ang iba pang ari-arian ng Chingyun Company at Lewis family ay sa akin, babayaran ko si Master Chingyun ng kabayaran. Mabilis na tumingin si Mark Lewis sa kanyang ama, sumasakit ang puso niya. Bukod sa mansyon at sasakyan, marami rin ang ari-arian ng Lewis family. Si Helena, ang kuripot, ay tiyak na nakaipon ng maraming pera sa mga taong ito. Bukod pa rito, umuunlad ang negosyo ng kumpanya ni Jane Lewis, kaya dapat may ipon din siya. May gusto siyang sabihin, ngunit sumimangot si Lewis Mingfeng at sinenyasan siyang tumahimik. Kaya lang sumuko si Mark Lewis at lihim na nagkalkula sa kanyang puso, babantayan niya ang pamilya ni Albert Lewis sa lahat ng oras, kung may mangyari man, ang unang mang-aagaw ng ari-arian, at makakakuha siya ng abot ng kanyang makakaya. Nagkunwari siyang pumunta sa banyo, lumabas siya at tumawag sa isang kakilala niya. Sanho, may negosyong pwedeng kumita, gagawin mo ba? Magdala ka ng maraming tao ngayong ilang araw, bantayan mo ang bahay ni Albert Lewis, isumbong mo sa akin kung may mangyari. Kuya Mark, anong problema? Sinabi sa kanya ni Mark Lewis ang lahat sa telepono. Napalunok si Sanho ng kanyang laway at sinabing may pilyong ngiti, Brother Mark, madali lang ang bagay na ito, ginagarantiya ko na ito ay magiging maayos, anong mga bagay ang makukuha ko? Pagkatapos ng usapin, bibigyan kita ng 300,000. Ngumiti si Sanho at sinabi, ang usapan ng pera ay madaling pag-usapan, ngunit gusto ko pa ring humiling. Naiinip na sinabi ni Mark Lewis, ano ang gusto mo? Hehe. Yung pinsan mo ang tinaguri ang pinakamagandang babae kay Jinling, nangangati ang puso ko, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong halikan siya. Kuya Mark, pwede mo bang hilingin sa master na mag-isip ng paraan para let her play with me? Pagdating ng panahon, 200,000 yuan na lang ang maibibigay mo sa akin. Ito, saglit na nag-isip si Mark Lewis, hindi niya alam kung maaari niyang anyayahan si Master Chingyun. Sa oras na ito, sinundan siya ni Megan Lewis palabas, nang marinig niya ang sinabi nito ay agad niya itong hinayla. Kuya, sabi niya, hayaan mong paglaruan ni Sanho ang puta na si Jane Lewis hanggang sa mamatay, pinigilan niya ako kahit saan, matagal ko na siyang ayaw, at saka, sa lugar ni Master Chingyun, hihilingin ko sa aking ama na nagalit, tulungan siyang hikayatin siya, si Master ay napakalakas, kaya niyang pagsamantalaan si Jane Lewis, siguradong hindi magiging problema. Abangan ang susunod na kabanata.